Panibagong lineup na naman ng mga trivias at kaalaman ang ating mapapakinggan, mga kakaibang pangyayari at mga bagay sa kasaysayan. Halina't ating pakinggan. Alam mo ba na noong bandang 17th at 18th centuries, ang tinatawag na docking o sacking o paglulubog sa isang ilog o sapa gamit ng isang upuan na animoy siso ay ginagawa bilang pagpaparusa sa mga hinihinalang witch noong unang panahon. Ayon kay Owen Davies sa kanyang librong Witchcraft, Magic and Culture, ang docking stool o sacking stool ay ginagamit sa mga pagpaparusang araw. Pero hindi naman lahat sa mga witches, kung hindi sa ilang mga kababaihan din na mayroong mga minor offenses tulad ng pagsusuot ng hindi naaayon na damit sa mga kapistahan at pagiging pasaway. Noong panahon kasing iyon, ang pagpapasaway ay masyadong kinahuhumalingan ng mga kababaihan. Kaya naman nakaisip ang mga otoridad na gumawa ng parusa para dito. At alam nyo ba na ang isa sa pinakapangkaraniwang kaso ng pagpapasaway ng panahon ngayon ay ang pagiging marites o ang pagkakalat ng mga hindi totoong kwento o yung pagiging matabil na dila. Samantala, ang ideyang iyon ng paglulubog sa tubig ay talagang ginamit din talaga sa mga manghuhulam o mga manggagaway o mga witches nga. At ito ay naitala noong 1613 sa pamphlet na Witches Apprehended, Examined, and Executed, kung saan ay inihahagi sa tubig tulad nga ng ilog o sapa ang isang witch. At kung ito ay lulutang, ay nangangahulugan na siya ay guilty sa ibinibintang sa kanyang kasalanan. Samantala kung siya naman ay lulutang. Samantala kung siya naman ay lulubog, ibig sabihin naman ay malinis ang kanyang konsensya at walang ginagawang masama. Dahil ang paglubog sa tubig ay kinukumpara sa pagbabautismo, ibig sabihin kaya siya lumubog dahil siya ay malinis. Ang mga ganitong estilo ng pagpaparusa sa mga witches ay naitala rin sa Handbook na Demonology ni King James I at nilikha ito para magamit ng mga witch hunter. At hanggang sa ngayon sa kasalukuyan, ang docking o ang sacking stool ay sinasabing isa sa pinakatumatak sa kasaysayan pagdating sa mga kwentong witches. Alam mo ba na sa panahon ni Kim Il-sung bilang leader ng North Korea noong early 1970s, nang magpadala sa kanila ang kumpanyang Volvo ng marketing materials na nagpo-promote ng kanilang bagong sasakyan na ang model ay 144GL. Ipinush ng Volvo Company na sila ang maging kauna-unahang European company na makakapasok sa North Korean market. Ito namang si Kim Il-sung ay umorder naman agad. At ito ay nang tumataginting na 1,000 pirasong mga Volvo cars. At ang unang batch nito ay dumating agad sa North Korea noong 1974. Siyempre pabor iyon sa Volvo at lalo pa nilang pinag-igting ang kanilang relasyon sa North Korea sa panahon ngayon. Kaya nga lang ang masama nito ay wala palang balak bayaran ng rehime itong si Kim Il-sung ang mga nasabing sasakyan. Ito ay dahil nga sa mahina ang kanilang ekonomiya. Pero sa kabila nito ay hindi naman inihayag ng Volvo ang ganitong sitwasyon o ang malaking pagkakautang nga sa kanila nitong si Kim Il-sung na hindi lamang pala sasakyan kung hindi maging ang mga Rolex watch na nagkakahalagang $5 million. Hanggang sa napag-alaman na lamang na ang North Korea pala ay nagbabayad sa kanilang pagkakautang sa Volvo gamit ang copper at zinc. Ito ay bilang kabayaran. Pero hindi sapat ito at hindi pa rin nakompleto ang pagbabayad at nanatiling sila ay may utang sa Volvo na nagkakahalagang $337 million. At hanggang sa kasalukuyan nga, ang mga sasakyan ng mga green Volvos nga ay makikita pa rin sa mga kalye at sa kalsada sa North Korea at hindi pa rin nababayaran ang mga ito. Itong si Dashrath Manji, isang Indiano mula sa isang maliit na bayan sa timog silangan ng India, malapit sa syudad ng Gaya. Mga bandang 1950s o 1960s, dahil hindi raw matukoy ang eksaktong dekada, ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ang asawa nitong si Dashrath Manji na si Falguni Devi.
at nangangailangan nito ng matamang gamutan sa maayos na ospital. Pero sa kasamaang palad ay napakalayo ng ospital sa kanilang komunidad at kinakailangan mo pang tahakin ang kabundukan para nga makarating ka sa maayos na ospital. Walang choice itong si Dashrath Manjhi at ang kanyang asawa. Kaya naman tinahak nila ang nasabing daan para nga sa atensyong medikal ng kanyang asawa. Pero sa gitna ng kanilang paglalakbay ay naging huli na ang lahat. Dahil bago pa man nila marating ang ospital ay binawian na ng buhay ang asawa nitong si Manjhi. Lubhan niyang ikinalungkot ang pangyayaring iyon. At para wag nang maulit pa ang mapait na kapalaran na kanyang sinapit, ay nangako itong si Manjhi sa kanyang sarili na gagawa ng paraan para makalikha ng isang maiksing daan papunta sa ospital. Kaya naman pinlano niyang gumawa ng daan sa gitna ng bundok. At sa sumunod na 2 dekada, itong si Manjhi ay walang tigil sa paghukay, umaga man o gabi para nga sa nasabing daan. At ang matindi pa rito ay tanging martilyo lamang daw at sinsil ang gamit nitong si Manjhi. Hanggang sa matapos niya ito noong dekada 80. Ang sukat ng nahukay nitong si Manjhi na tunnel ay may habang 360 feet at may taas na 25 feet at may lapad na 30 feet. Ang ginawang ito ni Manjhi ay kinatuwa ng kanyang komunidad, kung saan kasi ang dating 45 miles na paglalakbay ay umiksi na lamang ng halos kalahating milya. At para naman mas maging maayos ang nasabing daan na nilikha ni Manjhi, ay ginawa na rin itong proyekto ng gobyerno ng India para nga maikonekta na rin ito sa main road. Pero itong si Manjhi ay binawian na ng buhay bago pa man tuluyang makumpleto ng pamahalaan ng India ang kabuuan ng nasabing daan. Alam mo ba na pagdating sa mga luxury sports car ay masabing isa na siguro ang Italian Ferrari sa pinakamagandang kotse sa buong mundo, na dahil nga sa ganda nito ay sinasabing sold out na agad ang bawat bagong modelo na lalabas pa lamang at hindi pa nga nagagawa. Pero alam nyo ba na nagkaroon ng Ferrari ng isang matinding karibal na isa ring Italian car? Ang creator ng Ferrari na si Enzo Ferrari. Isang pagkakataon ay nakausap ang isa ring Italyano na bumili ng kanyang Ferrari at sinabi nito sa kanya na tila may problema daw ang Ferraring binili nito, na masyado raw maliit ang clutch. Reklamo nito kay Enzo Ferrari. At ang sabing lalaking iyon na nakipag-argumento kay Ferrari ay si Ferruccio Lamborghini. Siya ay isang entrepreneur sa larangan ng traktora. Ang sagot naman sa kanya ni Ferrari, siguro ang alam mo lamang ay ang magmaneho ng traktora. Yon ang kantyaw sa kanya ni Enzo Ferrari. At dahil sa sagot na iyon ni Enzo Ferrari kay Lamborghini, ay sinabi nitong hindi na raw ito bibili ng Ferrari kahit kailan. At nangako rin ito na magde-develop ng kanyang sariling kotse o sports car na mas mainam pa sa Ferrari. At sa mabilis na panahon o 1 taon lang ang nakalipas, ay itinatag ni Lamborghini ang kanyang kumpanya, at dito ay isinilang na ang panibagong world class at pamosong sports car, ang Lamborghini. At mula noon ay naging mortal na magkaribal ang dalawang kumpanya sa larangan ng luxury at sports car nang dahil lamang sa isang argumento. Alam mo ba na ang board game na Scrabble ay naibenta sa mahigit 200 lingwahe? Ito'y sa halos 120 bansa sa buong mundo. At ang mga Scrabble clubs at mga kompetisyon ay sinasalihan naman ng halos 10,000 katao kada taon. Isa rito ay ang tinatawag na Scrabble Champions Tournament na dating tinatawag na World Scrabble Championship. Ang kompetisyong ito ay sinasalihan ng pinakamagagaling na player ng Scrabble sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, bukod naman sa kompetisyong ito, ay may mga dinaraos din na iba't iba pang mga kompetisyon sa iba't ibang panig ng mundo na may kanya-kanyang rules at lingwahe. Depende sa bumubuo ng kompetisyon. Noong 2015, isang Scrabble player ang nakilala. Ito ay dahil sa kanyang pagwawagi
sa iba't ibang mga torneo. Siya ay si Nigel Richards mula sa New Zealand. Siya ay nakilala sa mga English language Scrabble competition at marami siyang titulong na ipanalo. Hanggang noong 2015 nga ay sinubukan niyang sumali sa isang French language competition. Ito ay ang French language Scrabble World Championships na ginanap sa Louvain-la-Neuve sa Belgium noong July 2015. At dahil nga sa henyo pagdating sa mga salita, ay nasweep nitong si Richards ang buong torneo dahil nilampaso niya ang lahat ng kanyang kalaban hanggang sa championship. Dahil dito ay naigawad sa kanya ang titulo bilang kauna-unahang humawak ng Scrabble Champion title sa dalawang magkaibang lengguwahe. Pero alam nyo ba na ito palang si Nigel Richards ay hindi naman marunong magsalita ng Pranses. Pagkus ay inaral niya lamang ang mga French words para magamit niya nga sa kompetisyon. At ito ay nabanggit mismo ng malapit na kaibigan ni Nigel sa New Zealand Herald na hindi nga raw marunong makipag-usap ng Pranses itong si Nigel Richards. Hanggang sa mismong si Nigel na rin ang nagsabi na hindi talaga siya marunong magsalita ng Pranses. Pagkus nga inaral lang daw niya ang mahigit 386,000 na mga French words na pwede raw at posibleng gamitin sa French Scrabble competition. At nagawa niya nga ang task na iyon 9 linggo bago ang labanan. Kaya naman ganun na lamang ang pagkabilib ng mga tao dito kay Nigel dahil nga sa ginawa nitong taktika para maipagwagi ang kampyonato. Alam mo ba na ang ISS o ang International Space Station ay isang modular space station na umo-orbit sa mundo ay isang programa na pinagkasunduan ng 5 space agencies mula sa 15 bansa. Kabilang ang NASA ng Amerika, ang Roscosmos ng Russia, ang JAXA ng Japan, ang ESA ng Europa at ang CSA ng Canada. Kung saan ay gumawa sila ng isang Earth orbiting station na permanenteng titirhan ng mga astronaut. Ang mga astronaut na ito mula sa mga nasabing bansa ay nagpapalit-palit ng duty. At sa kanila nga pamamalagi sa station o sa kalawakan ay isinasagawa nila dito ang ilang mga pag-aaral sa larangan ng astrobiology, astronomy, meteorology, physics at iba pang mga bagay sa larangan o may kinalaman sa kalawakan. Nagpasimulang tirhan o ma-occupy ang ISS noong November 2000. Nakatira dito ang 7 international crew kung saan ang istasyon ay umaandar sa bilis na 5 milya kada segundo at nagagawa nitong makaikot sa mundo sa loob lamang ng 70 minuto. At sa loob ng 24 na oras, ang space station ay nakakalabing 6 na orbit sa mundo o 16 na sunrise at 16 na sunset. Ganon kabilis. Ang space station ay pinapagana ng mga solar panels. At alam nyo ba, sinasabing visible daw ito sa mundo. Kaya nga lang hindi natin masyado itong napapansin. Ang space station ay may 6 na tulugan o quarters. May 2 banyo, may gym, at merong 360 degrees view bay na bintana. Kinakailangan ng 2 oras kada araw na mag-exercise ng mga crew. Ito ay para hindi maapektuhan ang kanilang mga muscle at buto nang dahil sa microgravity. At madalas din silang makapaglakad sa space sa tuwing mini-maintenance nila ang station. Ang station din ay meron ding 350,000 na sensors na para nga sa safety ng kabuuan ng istasyon at ng mga crew nito. Si Peggy Whitson ang sinasabing pinakamatagal na nag-stay sa ISS na umabot ng 665 days. Sa kasalukuyan ay patuloy ang programa ng ISS para sa mga project patungkol sa buwan, sa planetang Mars, at sa iba pang mga bagay patungkol sa kalawakan. Alam mo ba na noong January 10, 1992 ay isang container van na naglalaman ng mga floating animal toys ang nahulog sa Pacific Ocean at sumambulat ang mga laman nito at nangyaring inanod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga floating toys na ito ay kinabibilangan ng mga plastic rubber ducky, plastic rubber weaver, plastic green frog at plastic blue turtle.
At sinasabing ang mga ito'y nasa 28,800 na piraso. Ang mga laruan ay mula sa kumpanyang First View Years Company na ginawa sa China at balak sanang dalin sa Tacoma sa Washington sa Amerika. Nagkataon nga lang na hinampas ng malakas na bagyo ang barkong magdadala nito sa Amerika, dahilan para mangalat ang mga floating bat toys na ito sa karagatan. Ang pangyayaring ito, na bagaman masabing toxic sa karagatan, ay naging magandang pagkakataon naman para sa mga oceanographer na mapag-aralan ng daloy ng katubigan sa buong mundo. Isa itong si Curtis Ebbs Mayer sa nanguna sa pag-aaral na ito at sinundan niya kung saan-saan napadpad ang mga laruan. Dati kasi ay sumubok sila na magpakawala ng 1,000 plastic bottles sa karagatan para alamin kung saan-saan mapapadpad ang mga ito, pero hindi na nila ito nakita pa. Makalipas ang 10 buwan, mula sa bahagi ng dagat kung saan bumagsak nga ang container van na naglalaman ng floating toys, ay unang nakakita ng rubber duck, 3,200 kilometers o 2,000 miles ang layo. At ito ay sa eastern coast ng Alaska, kung saan ay nakakita sila ng 400 pieces. At sa mga sumunod naman na taon ay napadpad rin ng mga ilan sa mga ito sa Hawaii, sa Japan, maging sa South America at sa Australia. At ang lahat ng mga ito ay naitala sa Ocean Surface Current Simulations. Sa ngayon ay bukod sa tinatawag ang mga laruan na ito na flotsam, ay tinatawag din ang mga ito na friendly floaties. At sinasabing isa na itong collectible items na may katumbas na malaking halaga. Alam mo ba na sa bansang Japan ay may isang kakaibang negosyo na patok para sa mga nai-stress at mga malulungkot na kababaihan. At ito ay tinatawag na Ikimeso Danshi. Ang karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay magagandang lalaki na handang ibsan ng kalungkutan at pahirin ng luha ng sinumang babae na uupa sa kanila. Maniwala ka man sa hindi, ay nagbabayad ang mga babae sa isang estranghero para i-comfort siya. Ang kumpanyang ito ay nakabase sa rehiyon ng Kanto, kung saan dito sinasabing maraming mga babaeng naninirahan ang overwork at overstress. Ang serbisyong ito ng kumpanyang Rui Katsu ay pinasimulan at itinayo nitong si Hiroki Tirai. Ang Ikimeso Danshi o Ikimen Dimesumesu Nako Dansei ay nangangahulugang good-looking men who cry. At ang mga lalaking ito ay meron din kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan. Meron ditong mga dentista, meron mga office boy, at meron ding mga magkasaka. Dahil depende iyon sa image na gusto ng babae na mag-comfort sa kanya. At iyon nga ang ipi-place order niya. At maya-maya lang ay darating na ito at magkasama na silang manonood ng isang malungkot na pelikula. Hanggang sa malungkot na nga ang babae at i-comfort na siya ng lalaki. Ang babae ay pwede ring mamili ng romantic o seductive guy. Samantala ang presyuhan naman ito ay umaabot ng 7,900 yen o $65. Sa ngayon ay patuloy ang serbisyong ito at tinatangkilik pa rin ito ng mga malulungkot na kababaihan. Alam mo ba na mayroong isang village ang matatagpuan sa bansang Netherlands, ang walang mga kalye at kalsada. Manapa ang mga daan dito ay mga canals at mga footbridges. Ito ang lugar na kung tawagin ay Yethorn. Ang Yethorn ay isang maliit na bayan sa probinsya ng Overijssel. At ito ay mayroong populasyon na umaabot lamang sa 2,795. Ito ay naitala noong 2020. Ang lugar ng Yethorn ay sinasabing isang popular na Dutch tourist destination. Bagaman hindi naman sa kabuuan ng bayan, tanging ang mga luma o mga sinaunang bahagi ng village ang walang mga daan. At ang transportasyon dito ay sa pamamagitan ng mga bangka. Noong unang panahon, ang lugar ay dating basang lugar o isang latian na nauukupa ng malawak na lupain na tila nababalot ng mga lumot at mga damo. At ang mga naunang nanirahan dito ay gumawa ng mga hukay na lumikha ng isang lawa at naging dahilan din ng paghiwa-hiwalay ng mga lupa. Sa paglipas ng panahon, para makatawid ka sa mga lupang nagkahiwa-hiwalay, ay lumikha sila ng mga kanal na madadaanan ng mga bangka. At sa kasalukuyang panahon nga ay nanatili ang ganitong tradisyon sa lugar. Bagaman ang mga nakatira dito ay meron naman talagang kotse o meron naman mga sakyan, pero pinaparada nila ang mga ito sa ibang lugar.
Bukod naman sa pagbabangka, ay nilagyan na rin ng bike lane ang lugar. Nang sa ganun ay madaanan na rin ito ng bisikleta ng mga namamasyal. Kung iikutin mo ang lugar ay talagang mamamangha ka sa napakagandang mga kabahayan dito at makikita mo rin dito ang mga sinaunang farmhouse na sinasabing ang mga edad ay nasa 200 taon na. Sa ngayon ay dinarayo ang lugar ng napakaraming mga tao kung saan may enjoy mo ang boat riding. At susunod, ay tatalakay naman tayo ng mga fresh trivias at tiyak nakapupulutan natin ng mga kaalaman. Muli maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye-bye.